Master Jet, my friend ako na walang loan sa GSIS. He is now 12 years in service. Ngayon nagbabalak siyang mag-loan sa GSIS, then resign after. Posible po ba na iyong ipambayad niya yung contribution niya for 12 years sa service? Pa-enlighten po. Thank you po ng marami. Ito naman po tayo sa isang concern na friend doon sa kanyang friend na gustong mag-loan pagkatapos mag-resign agad, no? So para bang nag-loan ka para mayroon kang pang capital for your abroad tapos nag-resign after. So yung tanong ay pwede ba na yung kanyang contribution in the last 12 years ang magiging pambayad doon sa utang niya sa GSIS? So, hindi po yun automatic, no? Hindi po siya automatic. And at the same time, hindi din po kasi mangyayari na ibabalik ni GSIS yung contributions natin every month kapag tayo ay magre-resign. No, hindi po ganun yung paraan. Hindi po kukwentahin yung lahat na naibigay natin para ibalik ni GSIS. Pag ganun po yung gusto natin, yun po ay nangyayari hindi sa GSIS pero sa Pag-ibig Fund. No, sa Pag-ibig Fund kasi yung ibabalik yung naging contribution natin. Dito sa GSIS hindi po. Ang GSIS ay isa pong parang insurance para the moment na magretiro tayo ay meron tayo makukuha na pensyon. And meron siyang sarili na meron pong batas na nag-uutos kung ano ang mangyayari if ever sa case na tulad po nito. 12 years in service, nag-resign, ano yung ibabayad ni GSIS? Mayroon pong batas para dyan. At ang sinasabi po ng batas, Republic Act 8291, ito pong batas na tungkol sa mga benepisyo sa GSIS. Ang sinasabi po, kapag hindi ka umabot ng 15 years sa inyong panunungkulan, ang inyong matatanggap na bilang separation benefit from GSIS ay hindi po yung total contribution mo in the last 12 years, kundi kukunin po yung average ng inyong compensation in the last 3 years. Okay, average po ng compensation in the last 3 years. Hindi po compensation in the last 3 years kundi average ng lahat na naging sahod mo in the last 3 years. Kung ano po yung average na yon, i-multiply po siya sa kung ilang taon yung inyo pong PPP or inyo pong premium with paid premiums. Period with paid premiums. Sa case na ito, kung 12 years ka na, let's assume na 12 years din yung inyong PPP. So yung average sa sahod mo sa nagdaang 3 taon, again yung average po, multiply mo ng 12 kasi yun ang PPP na ina-assume natin base sa kanyang 12 years in service. Then yung result, yun po ang equivalent ng inyong matatanggap from GSIS sa case na ito ng kaibigan po ninyo. No, so yun po yung amount na matatanggap niya. Ang problema natin dyan kasi sinasabi ng GSIS na batas, yun po ay matatanggap kapag nag-edad na ng 60 itong si GSIS member. So hindi po upon separation makukuha pero kapag 60 years old na siya. Now, meron siyang utang sa GSIS dahil nag-loan siya bago siya nag-resign. Then, yun pong benepisyong yun po yung ipagkunan ng pambayad sa utang sa GSIS. Now, the question is, yung benefit kasi na yun, matatanggap lamang niya kapag 60 na siya. Is it possible na by this time ay i-offset na siya doon sa utang? Or hintayin pa na tumubo yung utang until mag-60 yung inyo pong kaibigan, no? So that is something na yung si GSIS po yung makakasagot, no? Personally, hindi ko po alam kung ano po yung mangyayari sa case na yon, pero maybe GSIS can answer you on that matter. Pero hindi po talaga pwede na yung naging contribution ninyo in the last 12 years or kung ilang taon man kayong miyembro sa GSIS ang maging pang-offset sa inyo pong bayarin sa GSIS. Kasi nga po hindi po binabalik yung
na i-contribute natin sa GSIS, and that is how GSIS works ayon po sa batas, no? So wag po nating ikagalit yan sa GSIS mismo kasi batas po yung nag-uutos na ganun yung paraan, no? So let us be oriented as to how this agency works para nang sa ganun ay we know on how we will attack, no, doon sa kanya pong mga benefits na ma-maximize po natin when we know how it works. Ngayon, sa case na ito, no, mas mabuti po na i-refer na rin lang doon sa GSIS to be sure, kasi mahirap kung baka doon pa siya pwedeng i-offset kapag nag-60 na yung kaibigan mo, napakalaki na ng halaga ng utang by that time, no? So ganoon po. So yun po yung punto natin na gustong ipaabot dito. Hindi po binabalik yung contribution mo as in centavo by centavo doon sa GSIS when we retire. Mayroon pong guidelines, batas na nagsasabi na ganito yung paraan ng pag-compute at ito yung magiging basihan ng ibabalik sa iyo as separation benefit. At yun nga po yung nabanggit natin kanina. Kung gusto po natin na nagbigay tayo ng contribution tapos ibabalik sa atin, yun po ay doon totoo sa Pag-ibig Fund. Kasi yung Pag-ibig Fund ay parang nagsisilbing parang isang kooperatiba na kung saan nagko-contribute tayo ng atin pong share bawat buwan. Tapos kapag tayo ay mag-retire na at mag-separate na, ibabalik nila yung lahat ng ating naibigay plus yung interest. So that's how Pag-ibig Fund, and that's not how GSIS works, no? So yun nga po mga master, no, yun po yung ating maibigay na sagot dito. So nagtataka lang po talaga ako, gustong mag-loan tapos mag-resign kaagad, no? Siguro para may pangkapital doon sa kanya pong process sa kanyang loan papers, pero yun din po yung realidad, no? Ayon sa batas na hindi mo talaga pwede na automatic na i-offset yung naging contribution mo para pambayad sa naging utang mo. And again, yun po ay nasa batas, nasa Republic Act 8291, at yun ay sinusunod ng GSIS bilang kanya pong pagsunod sa kung ano man yung mga legal na pagbabasihan sa kanya pong operation.